Okay, welcome back po mga kamista at sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito at tayo po ay magkakaroon naman ng konting kwentuhan o reaksyon dito sa nangyaring pagkukunbin po kahapon sa Senado at kahapon nga po ay nagsalita ang bawat isang miyembro ng Senado tungkol po sa kanilang saloobin sa nalalapit na impeachment nitong ating Vice President. At ito nga pong dalawa na to longest dito sa Senado ay nagsalita. At ito po ay may mga sinabi po sila na parang hindi ko maintindihan kung dapat pa ba nila ipagmalaki o ipagsigawan sa buong mundo o na sila ay walang alam sa batas. So pakinggan po natin kasi mukhang kinakabahan po itong dalawang tolongges na ito sa nalalapit na impeachment. Kaya nga po kung ano-ano ginagawa rin nung dalawang ito para mahinto yung impeachment. Kasi po, ayon nga po rito sa mga ito ay labanan lang ng mga abogado. Siyempre, pagkalabanan ng mga abogado, bakbakan yan, mga saring-saring mga terminology about law. Sa law, yung mga binibitawang salita niyan. Itong dalawang tolongges na ito, si Bato at saka si Robin, mangangamote itong mga to. Kawawa itong dalawang to. Nosebleed ng mga to. Nosebleed, earbleed. Pati utak niyan, magbi-bleed sigurado. Kaya po, eto, pakinggan muna natin. Gusto ko maring mapakinggan ninyo kung ano yung mga pinagsasabi nitong mga tolongges na ito. Kaya minsan di malaman kung karapat dapat sila dyan sa posisyon nila. Ito mga kamista, pakinggan po muna natin bago tayo magbigay ng reaction. According to Senator Cayetano, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation na to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan mo na kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para sa to form the... Narinig nyo? 1 month ago pa raw po sila pinagawaan ng robe. Kasi magiging judges po sila sa impeachment kaya kailangan nilang magsuot ng robe. 1 month ago pinagawaan daw sila ni Speaker which is para isusuot. 1 month ago lang pala sila nag-prepare pa lang. So ibig sabihin delayed pa rin kasi February 5 pa sinabit yung impeachment So tuloy po natin. Impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Ito mapaputol ko lang ulit mga kamista. Puro siya support. I support with you, Mr. President, do sa yung Senate President nga si Chis Escudero. Kung talaga sinusuportahan niya pala yung impeachment, bakit gumawa pa siya ng resolution na nagpapile siya ng de facto resolution para ipatigil yung impeachment kay BP Sara? Mga mga tulongges mga sinungaling. Tuloy po natin. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan ang ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sabi nila. Napakinggan nyo mga kamista? Hindi daw po siya abogado. Aminado siya. So, ibig sabihin, wala siyang alam
Kaya puro taliwas ang mga pinaggagawa nila sa Senado. Narinig nyo rin, sinabi niya, ang may kagustuhan lang daw ng impeachment ay ang taong bayan. Kaya gusto ng taong bayan ng impeachment dahil gusto nilang malaman ang katotohanan, kaya gusto nilang matuloy. Kasi gusto nilang marinig ano ba talaga ang sitwasyon, bakit umabot doon, totoo ba o hindi. Yun ang punto doon. At siya bilang senador, ang gawain lamang niya ay hindi pagtanggol yung vice president, kundi sundin yung mandato niya bilang isang senador at maging judge sa impeachment trial, hindi yung hahadlangan niya. Talagang tulongges no? Hirap makipag-usap sa tulongges. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka buto sa impeachment. Or hindi. Kita nyo mga kamista, ang sabi niya, halos buong Mindanao at Visayas daw ay ayaw sa impeachment dahil during their campaign period daw, ang mga tao daw na nakakausap niya ang sinasabi, Sir, iboboto kita kung hindi ka boboto sa impeachment ni VP Sara. Talagang tulongges. Ikaw ay tumatakbo bilang senador para gumawa ng batas at sundin ang mandato ng being a senator at sumunod sa saligang batas. Kaya ka nandyan para pumosisyon sa Senado dahil gagawa ka ng batas o magre-repeal ka ng batas para sa ikabubuti ng mga tao. Pero hindi ka tumatakbo para lamang sundin yung sasabihin ng mga tao. Sorry pa. Tulongis pala talaga tong kalbo na to Birayin mo, sinabi lang sa kanya, iboboto kita para basta wag ka lang boboto ng impeachment kay BP Sara. Paano kung sinabi ng taong yun? Sir ba to? Boboto kita. Basta tumalong ka lang sa building ha. Gusto ko una ulo. Boplax talaga to, boplax Ay nako, sorry. Pero napakahirap yung mga naniniwala kasi rito, ay nako, kayong mga nasa Mindanao at saka Visayas, dapat malaman nyo to, halos lahat daw kayo, binoto nyo siya dahil ang gusto ninyo, huwag ma-impeach si BP Sara. At kaya raw siya boboto ng no to impeachment ni BP Sara dahil yun daw ang gusto ninyo. So hindi nyo pala gusto ng pagbabago na maayos na sistema, kaya hindi niya kailangan gumawa ng batas. Basta bumoto lang siya ng against the impeachment ni BP Sara, okay na kayo. Yun lang pala gusto ninyong mga nasa Visayas at Mindanao. Ganyan lang pala kababaw kayo, no? Pero hindi ako naniniwala sa sinasabi nito. Iilan lang ang may gusto niyan at yun yung nasa Duterte country. Kagaya nga sinabi nung kanilang kakampi na si Attorney Panelo. Yan nga daw mga DDS, mga uneducated. O yun ang mga bumoto sa kanya. Marami-rami rin pala. Tuloy po natin. Magbuto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Putulin ko ulit mga kamista. Hindi lamang taong bayan na dapat mo sundin dito. Other than the people of the Philippines, you should follow the rules. You should follow the law of the land. You should follow what's in the Constitution. Talagang tolongges mga kamista, tolongges. Gusto nila, ang ibabalyo ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na purtwit kuno yung impeachment na yan. Ayan na. Lumabas na po ang katotohanan. Takot siya sa portwit. Kasi yung portwit, halos magtain na siya sa paghihirap para maintindihan yung portwit Talagang, yan po ang kinatatakutan nila. Yung matuloy ang, tawag dito, yung impeachment. Kasi dudugo ilong ng mga to. Dudugo tenga ng mga to, pati utak. Di nila naintindihan yun O ngayon, lumundag tayo doon sa kakampi niya, yung tandem niya sa pagiging tulongges. Eto,
Pakinggan naman natin yung isang Tolonges. Okay. Binigay sa atin ay yung rules. Napaka-importante Okay. Napaka-importante raw ng rules. Ito, sa Villanueva. Ako po ay hindi po ako abogado. ayan din. Tulad po ni Senator Bato. Pero Aminado rin siya na hindi siya abogado, katulad ni Senator Bato. Yun na nga ang punto dito mga kamista. Hindi na nga kayo abogado, hindi kayo nag-aral ng batas, hindi kayo nag-aral ng law. Wala kayong halos naiintindihan sa batas. Umaasa lang kayo sa mga hinar ninyong lawyer. Hindi pa kayo binibigyan ng tama. Sana makinig sila. Makinig sila sa tama. Biruin mo, yung mga gumawa na mismo nung saligang batas, yung mga former Supreme Court judge na kasama sa paggawa ng mandato ng batas, hindi nila pinaniniwalaan. Tolongges eh. Wala tayong magagawa. sa maikling panahon ko po dito, lagi natin binubuksan ang ating rules. At yan po ang unang-unang dinala sa akin nung ako po ay nanalong senador at ako po ay pinuntahan ng sekretariat. Ang una pong binigay sa atin ay yung rules. Ang sinasabi niya pong rules dito mga kamista ay yung rules ng Senate when it comes to proceedings, mga nagagawain nila, kung paano sila akto or mag-preside, kung paano sila magbibigay ng kung ano yung sistema. Alam niyo po mga kamista, talagang Tolongges eh. Tolongges talaga. Hindi rules ng Senate lang ang kailangan niyang pag-aralan. Ang kailangan niyang pag-aralan, ano ba yung batas na nagmamandate sa kanila bilang senador? Lalo na pagdating sa ganitong usapin ng impeachment. Hindi nila naintindihan na sila ay mag-a-act as a judge. Hindi sila mag-a-act as a lawyer para sa taong nasasakdal na gusto nilang itigil ang proseso dahil kakampi nila at kaibigan nila at malaki ang utang na loob. Tolongges, di po ba? Okay, tuloy po natin ang mga Tolongges. Ang importante ng rules. Yan po ang unang-una talagang isinaksak sa aking ulo. At bukod po doon, tradisyon. May tradisyon dito na kailangan susundin mo, lalo ka na neophyte. Ngayon, ang tanong ko po, sa dalawang nangyaring impeachment, yan po ay kay Pangulong Estrada at kay Chief Justice Corona. Lagi pong dinadala doon sa Committee ng Rules. At yan po ay inaasahan natin sa pagkakataong ito na doon uli makarating. At hindi naman din po ako kumokontra, katulad din po ni Senator Villanueva. Okay. Mga kamista, hindi naman daw siya kumokontra. Alam niyo mga kamista, kung hindi siya kumokontra, kung pinanood nyo lamang po yung isa kong video bago ito, siya po ay kumokontra dahil nag-file po siya ng petition to terminate the impeachment without any hearing. Mga kamista, sinungaling talaga. Hindi lang sinungaling, Tolongges pa. Nuknukan na ng katolonggesan, sinungaling pa. Tuloy po natin. Mabanggit ko lang mga kamista. Takot na takot sila talaga matuloy ang impeachment. Alam niyo po ba kung bakit? Sa history kasi, nabanggit lang din naman nitong si Senator Robin Padilla. Ito pong si President Joseph Estrada at saka si Corona. Lahat po yan natanggal dahil nagtuloy-tuloy ang impeachment. Alam nila pag pumasok talaga sa impeachment, tanggal talaga itong kanilang sister na pinagtatanggol nila. Yung pong katotohanan dyan. Kaya takot na takot itong mga to. Bukod sa natatakot sa hearing dahil tudugo ang utak nila sa usapang technical at usapang pang lawyer, mga mga tawag dito, mga tawag dito, sip-sip to doon sa sa kanilang sister. Tuloy po natin. Bansa natin talaga, gusto na natin gutay-gutayin. Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito. Okay mga kamista, binanggit din po niya na gustong daw po ng mga politiko, ng mga tao na gutay-gutayin,
o paghiwa-hiwalayin o sirain ng mga Pilipino, pagwatak-watakin. Ganon din po ang binanggit ni Senator De La Rosa Bato. Itong dalawang ito, pilit nilang sinasabi na pinagwawatak-watak ang mga tao. Balikan lang natin ng konti ang history. Atras tayo, dun tayo sa panahon na nanalo si Digong bilang presidente noong 2016. Tawag dito, tama ba? 2016. Yeah. Basta yung panahon na naupo si Rodrigo Duterte. Paano ba naging nasira ang Pilipino? At bakit ba naglayasan ang mga investor? Unang-una, nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, bumaha po, naging flooded ang fake news. Silang nagsimula niyan. Alam nila yan. Hanggang ngayon yan. Tambak ang fake news. Tambak ang mga false information. Maraming taong naniwala dyan. Maraming taong nasira. Kaya po nagkawatak-watak ang Pilipinas. Dahil sa fake news na pinakalat nila. Ngayon, inaani nila yung yung kanilang katulonggesan noong panahon na yon. Hindi po nagkawatak-watak ang Pilipinas dahil lamang sa isang impeachment na ito na mangyayari. Nagkawatak-watak ang Pilipino dahil sa kagagawan nila. Ang masakit nito mga kamista, kung inyo pong mabubusisiin o hihimayin yung mga nangyayari ngayon, mas marami ang naniniwala dito sa mga tulonggest pa na to eh. Biriin mo, yung former Supreme Court Justice na kasama sa paggawa ng Article 11 tungkol po sa impeachment na hindi po pwede na tawag dito, na basta-basta na lamang i-terminate ang impeachment ng walang hearing, ay yung daw po ay illegal, sabi po ng taong nung former Supreme Court Justice na yon. Nakaligtaan ko lang po yung pangalan kaya hindi ko masabi, pasensya na po. Pero ito naman si Robin Padilla, nag-file pa siya. Nandoon po yun sa kabila kong video bago ito. Actually, panoorin niyo po. Yung petition ginawa niya to terminate the impeachment without any hearing. Tineterminate po nila ang impeachment nang hindi na kinakailangan pang mag-hearing sa Senado. Kita niyo mga kalokohan ng mga senador na ito. Wala nang alam sa batas, gumagawa pa ng mga against sa batas at feeling nila sila pa ang tama. At pinalalabas nila sa mga social media, sa mga follower nila na iyon ang tama. Nakakalungkot lang dahil mas maraming naniniwala dito sa mga sinungaling na tulonggis na ito kaysa roon sa mga taong talagang gumawa ng batas. Yan po nangyayari mga kamista. Nakakainit ng dugo, nakakatawa kasi mga circus eh. Nagiging circus na ang ating Senate. At wala nang nangangaunti na yung quality I don't know kung may quality senators pa diyan. Meron naman siguro lalabas yan at lalabas yung quality senator. Kaya lang mukhang mas marami ata ang hindi quality senator ngayon eh. Nakakalungkot. Kasalanan din naman ito ng mamamayan. Mas naniniwala kasi sila sa fake news eh. Ang dapat kasi sa tao, hindi nyo dapat tignan yung kabaitan lang ng tao. Ang dapat ninyong tignan yung dunong ng tao kung ano yung kaya niyang gawain para sa Pilipinas. Hindi lamang ang pagiging kandidato at senador po hindi lamang dahil sa mabait, hindi dahil lamang sa artista at sikat. Kahit masungit yung isang taong tumatakbo, kung siya ay may alam sa batas at kaya niyang mag-repeal ng batas at kaya niyang gumawa ng batas na makakatulong sa tao, yun po dapat ang binoboto. Kahit nasa kapilang partido pa yun. Nakakalungkot lang. Nakakalungkot kasi ang daming clown. Kaya masaya. Ay nako, mga kamista. Sa susunod po ulit. Ito pong dalawang ito talaga hindi ko alam kung ano mangyayari sa Senado. Maraming katatawanan at maraming nakakainis na mangyayari sigurado diyan. Subaybayan niyo po. Subaybayan natin lahat yung na yan, yung mangyayari. At sa tingin ko magiging comedy at saka drama yung mangyayari diyan. Alright mga kamista, hanggang dito na lamang muli. Pakisubaybayan na lamang po yung iba nating video.
Paki-comment naman po kung kayo po ay nainis o natuwa o nabwisit sa aking komento, sa aking reaksyon. Tawag dito, pagpalain po kayo ng may kapal. Huwag pong kalimutan, please like, subscribe, and share. Pakipindot na lamang po yung notification bell para po mapanood nyo rin po yung ibang in-upload natin na video. At kung meron po kayong comment, sabihin nyo lamang po kung paano natin mapapabuti yung ating channel. Okay mga kamista, hanggang dito na lamang sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum, mabuhay po kayong lahat, peace be with us. Mga kamista, mabuhay po kayo at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.